work out your own salvation with fear and trembling. May banal na pagkatakot po dapat. I-work out natin yung salvation natin. Amen? Hebrews chapter 7:25, therefore He is able once and forever to save those who come to God through Him. He lives forever to intercede with God on their behalf. Matatapos na po tayo, no? Binibilisan ko na. Ito na po. Dear brethren, ito na yung last yata. Dear brethren, fight sin. Labanan po natin ng ano. Fight in this year and every year with all the incentive and weapon of the Lord has given you. But if you do not sin, run to God. If you do sin, run to God and find the only sure refuge for those who fail. Kaya tayo lalapit? Kay Jesus Christ. Kaya lahat ng prayer po, lahat kinoklose sa in the name of Jesus. Amen. Tanda po natin, Amen is also a title of Jesus Christ. Pag sinabing Amen, guaranteed 100% mangyayari. Isa po yan sa title ni Jesus Christ na mababasa na sa Book of Revelation. Psalms chapter 62 verse 6 to 7, He alone is my rock and my salvation, my fortress where I will not be shaken. May kanta to. Ano yung kanta nito? That is fighting for us. I will not be shaken. I will not be in victory. My victory and honor come from God alone. He is my refuge, a rock where no enemy can reach me. Siya po ay rock of our salvation. At ito na po yung pinakalas, how to safeguarding yourself. Safeguarding yourself against sin means guarding your heart, staying in God's word, praying continually, fleeing temptation, choosing godly friends. Godly friends, ha? Godly friends. Confessing quickly. Pagka nagkasal tayo, kumuli tayo tawag sa Lord. Setting boundaries. Boundaries kapag medyo hindi ka na komportable and depending on the Holy Spirit. Pag depending sa Holy Spirit, tapo tayo minsan nakikinig. Hayaan natin, pag nagpe-pray po tayo, minsan hayaan din natin magsalita ang Diyos sa atin. Through the Holy Spirit. Magsasalita po siya, may marinig yung boses. Kapag malalim na po yung relasyon niyo sa Panginoon. At ayan po yung ating pag-aaral yung umaga. Sakto na po. May natulog po ba lahat? Amen. Ayan, sana matandaan niyo yung mga how to safeguard others and safeguarding ourselves to sin. Amen? Ito po yung next na topic, yung part 3, yung clinical approach ng safeguarding against anxiety and depression. Mapapaliwanag po dyan through clinical or medical. Na bakit ba nagkakaroon ng anxiety and depression? Sinasadya ba ng tao ito? Nagpapansin lang ba siya? Na may topak siya, may something siya? Na kinakain niya yung buhok niya? Hindi mo okay. Yung katrabaho na nakaibigan ko, pastor, sobrang depressed niya, kinakain niya ko niya. Ano, bulat niya ako, ito talaga, pastor. Depressed. Ayan. May nangyayari po gano'n? Ganun sa Pangatlo. Hindi, ganun po talaga pag sobrang business. Safeguarding against anxiety and depression spiritual approach. Kami dalawa po niya nangyayari ng hindi matutuwa. Kaya wala po mawawala next week, no? Attend po kayo para manawa po natin yan. Kasi baka napapansin natin yung kapatid, sinasadya niya ba yung gano'n? Parang ano siya, yung Messiah, parang ano. Baka mannerism niya, boss. Pwede Hindi sinasadya. Mannerism. Ito ba yung boss? Kasi magtuturo ka natin, Jake, pagka patuloy ka rito. Magtuturo yun. Regarding sa mga clinical approach, ha? Okay. Sige po, tayo po tumayo lahat at yung mo, nanalangin. At ibigay po natin yung the best sa palakpak para sa kanan. Salamat po Diyos at tatapos Panginoon ang pag-aaral mo Lord ngayon na ngayong umaga o Diyos sa paggamit ko sa akin. May pili Panginoon. Alam ko Lord na itinanim niya na po o Diyos sa pinakamatang parte ng puso ng bawat isa ang mga narinig at natutunan nila ngayong umaga. I pray Panginoon na balutan niyo po o Diyos ng banal na dugo mo Panginoon ang mga ito at huwag niyong hayaan Panginoon na agawin to ng kalaban Panginoon at itanim ng bawat isa mga kapatid ko na hindi sila lalabas dito na hindi dala-dala Panginoon yung pagpapala na ito Lord sa kanilang buhay. Salamat o Diyos ngayong umaga. Patuloy Lord, ano mo pa mapagkaaralan, marinig namin, samahan niyo kami Panginoon. Salamat o Diyos, ito po ang nagkasya na aking panalangin ni may pasalamat sa matangsong pangalan pa sa Diyos, gabay patubay ng Banal Espiritu. Amen. Amen.
Amen. Magsiupo po tayo. Wala na ako talaga dito. Sinabi ko lang At dito. dadako naman po tayo sa ating breaking of the bread. Sakto lang ba? Nung namali ng pindot, naputol. 1 hour 7 minutes yun. Nung tinanggap ko na. Oo. Pero Maayos. mayroon pang siguro 8 minutes na. Oo, sakto lang. 1 hour and 10 minutes, 15 minutes. Ganun talaga mahaba kasi. Ganun talaga. Sige po, basahin po natin yung 1 Corinthians 11:27 to 31. Ang sinumang kumakain ng tinapay at uminom sa kupa ng ng paraang di nararapat ay nakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kupa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Amen po. Kaya kailangan po na pahalagan po natin itong breaking of the bread. At kung nagkasala man tayo sa Panginoon, maghingi po tayo ng tawad. Magsitayo po tayo at maghingi po tayo ng tawad sa Panginoon. 1 minute lang po. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. We glorify you. Jesus. Thank you, Jesus. Sana makinig sa amin. Amen. Ipapray pa natin. Hallelujah. Let's pray. Ito po ang tinapay na ito po ay ito po Lord ay nag-present na ito po ang symbolize ng katawan ng Panginoon. Salamat Panginoon na ito po Lord na nagpaalaala sa aming Panginoon. Hallelujah. At ito pong tupa na ang tubig ang Diyos na ito, Lord, na ito po, Lord, na representative ng iyong dugo, O God, na nayugo, na sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat, Lord, sa dugo mo, Panginoon, na ito po, Lord, na ikaw po, Lord, nagtitim ng aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame, in love you gave. Amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the memories. Yes, wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace.
Itaas po natin ang ating tinapay. Sapagkat ito ang turo ng tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Isos ay dumampot ng tinapay. At nagpasalamat siya at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan at inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Amen? Kainin po natin. Itaas po natin ang ating juice. Matapos magkapunan, dumampot siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo at ng tinapay na ito at iinom sa kupa na ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong hanggang sa kanyang muling pagparito. Amen? Inumin po natin. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted high, Jesus, Son of God, the darling of heaven, who is deified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Glory, O God, Lord. Lord, marami po salamat, O God, Lord, sa aming pag-celebrate, O God, Lord, sa Pilipino of the Bread, Panginoon. Marami po salamat, O God, Lord, na ikaw po, Lord, ang Diyos na aming pinaglilingkuran na buhay, O God, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Kay Francis. Isang mapagpaalang tanghali po sa ating lahat. Ito na naman po tayo dahil first week ng buwan ay magbabahagi po ako ng financial status ng ating bahay panambahan. But for that, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon ito na pagpatayo mo muli sa inyong lingkod, Panginoon, upang magbahagi ng financial status ng aming bahay panambahan, Panginoon. Hiling at dalangin ko po, nagabay at samahan niyo po ko sa pag-report ko ngayong umaga ito, Panginoon. Gawin niyo po malinaw ang aking pananalita. Ikaw mo magsalita sa akin, Panginoon, at tanggalin niyo po yung kaba sa aking dito, Panginoon. Ito po aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. At bibilisan natin past 12 na pala. So, as of the month of July, ito po yung ating okay, finance report as of July 2026. So,
Kuya, just ika na nga lang. Ayaw niya. Hindi, sige. Sama. Ayaw niya. Ika na lang mag-enter yan. Please. Ika na lang mag-enter. Next na. Ayan. Oh. Kung maalala natin, yung pera natin last month, ang natira is 5,487. And then yung tithes po natin na collect sa buong buwan is 2,810. And then ang offerings is 2,330 reals po. So a total of 5,140. And then, kung makikita niyo po dyan sa transport, medyo malaki. Yan po ay dahil itong nakaraan, nagbayad tayo ng 750. And then, pumato ngayon yung sa buwan na ito, ang binayaran po natin sa sasakyan is 1,556. So, kaya po medyo malaki dyan. And iba po dyan is yung, naalala niyo po yung nawala yung gulong. Ay, battery pala. Yung battery ng sasakyan ng Kia. So, yan. Tumulong din po doon. Ngayon marami ng gulong yung Kia po. And then, sa purchasing po, yun yung mga disposables and utensils po. And then, sa church maintenance, yung 47, may yung mga sira-sira mga bibigay din po yung bakit panamahan. And sa administration, yan po, medyo malaki rin po. Dahil po yun sa binayad natin sa kuryente. Yun. Medyo malaki po yung ating binabayaran ngayon, no? Mas lalong tumaas nga din pas, di ba? Yung 3.5 ating ngayon. consumption ngayon. Electricity. And kasama po din sa admin, yung mga maraming ay yung mga allowances ng per ministry, which is yung mga sa music, mga ganun. And then yung pas hindi pa natin updated ata yung monthly due ng ACTS. So baka may Opo, yung last na binigay mo, ng 400, bali, yes po. At yun po yung gusto ko po sanang habulin po before ako pansamantalang magpaalam muna. Later po sabihin ko. And then yun sa health, yan po yung ginamit natin, which is naubos na din po yung mga strips natin. So, yun sa prayer po, dahil nagkaroon tayo ng 5 weeks ngayon, so 250 yung allowance ng ating sa every Monday sa prayer meeting po. And a total of 6,961 yung cash out. And ang balance ending natin is 3,666 po, which is hopefully madadagdagan ngayon. And gusto ko lang ipaalam din sa inyo na aside from that na 3,666, meron din tayong sineparate na fund, which is yung car funds nga, which is 3,000 Saudi Riyals. At sana, hopefully, madadagdagan yan. Yan po iniipon natin for the last payment ng ating MG para po sa mga maiiwan, hindi na po sila mahihirapan pong mabibigatan. Yung kung sino man maiwan po dito sa ating bahay pa. So, and meron din tayong Hagay Fund na 2,550 naman. Ito naman po, yung fund ito is in case of emergency na, di ba maraming pinapaalis sa mga ngayon, biglang nagtataas ng rent. So, in case of emergency, meron tayong pang-down. And which hopefully, madadagdagan po yan. And I know na ipoprovide ni Lord ito. Amen. And may babasahin po akong verse. So Proverbs chapter 11 verse 24 and 25, sabi doon, one person gives freely yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty. A generous person will prosper, however, refreshes others will be refreshed. Kung maalala nyo, yung sinabi nga ni Pastor,
Yung verse na ito ay sinulat ni King Solomon. Ito ay compilation ng mga wisdoms niya. During this time na naglalakbay siya, so kinakompile po niya itong mga sayings and wisdoms. But hindi po lahat na nasa Proverbs ay si King Solomon lang ang sumulat. So there are other mga nag-contribute din sa book na ito, which is yung mga great teachers and scholars, which is during his time, kinumpile po ni King Solomon. And nung nabasa ko tong verse nito, naalala ko rin naman yung sarili ko. Yung anong sabi niya, another results on the what comes to poverty. Nakakompare ko yung sarili ko before ako naging faithful tither talaga. Before, hindi pa ako nagtitithe kasi siyempre nandiyan yung fear natin na paano pagbawasan ko yung sahod ko, baka hindi umabot sa finish line. Sayang din yung ibibigay ko ba, mababawasan yung aking budget. Na hindi ko, before, nagtataka ako, pag mga line of 20s na, yung sahod ko medyo paubos na. Alam mo yung pag pitch and 20 na, parang, parang hindi abot sa finish line yung aking sahod. Ngayon, nung naging faithful tither ako, na nakita ko talaga yung difference, na di ba yung pagsahod ko, sineseparate ko na agad yung pang-tithes ko. And the rest, alam mo yung napaka talaga ni Lord na pag alam mo yung tawag nun? Ay, hirap yung Bisaya Saya ko lang. Okay lang, saya. Pag isinuko mo pala lahat sa kanya, pati yung finances mo, poprotektan niya yung the rest ng yung pera mo. At it is proven and tested. Kasi alam niyo, ngayon nagtataka ako na-amaze ako na instead of na mawasan, kasi nga, nagsaseparate ako ng pang-tithes ko every month, yung the rest ng sahod ko, alam mo yung may natitira, at the same time, bigla na lang may message, ay, bank transfer? Ayaw na nagbibigay ng mga overtime, mga incentives, overtime, mga ganon. May blessing na lumarating na hindi mo aakalain. Darating sa iyo, and at the same time, alam mo yung nakakatulong ka sa iba, nagiging blessing ka din sa ibang tao. And which is, kung hindi naman hingin sa inyong kaalaman sa mga malalapit kong mga kaibigan, meron po tayo, meron akong pinagdadaanan, mabigat ngayon, but napaka-thankful ko sa Panginoon kasi nakita ko talaga yung, alam niyo, yung Diyos natin ay buhay. My mother has stage TB breast cancer, and hindi po biro ang may sakit sa pamilya. Ang oxygen tank lang sa bahay, 10,000. Hindi ko alam kung kailan mauubos.